Matapos ang ilang buwan na pagtatago sa batas, himas rehas ang isang magsasakang wanted sa kasong rape sa Samar. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa na namang wanted ang natimbog ng otoridad dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos isang joint police operation. Ayon sa report ng PNP, ito ay top 5 most wanted suspects sa Calbayog City sa Samar dahil sa kasong statutory rape. Ang nasabing akusado ay ilang buwan na nagtago sa batas. Sa joint operation ng Mapanas Municipal Police Station, Calbayog City Police at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, matagumpay na natimbog ang nasabing akusado. Ayon sa report ng PNP, nakilala ito sa kanyang alias na si John, 28 anyos, isa itong magsasaka at residente ng Calbayog City sa Samar. Ito ay may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court sa Branch 38 Gamay Northern Samar, October 17, 2024 at ayon pa sa PNP, walang piyansa na rekomendang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Pinasalamatan naman ng kapulisan ang pakikipag-ugnayan ng publiko upang matimbog ang nasabing suspect. Sa ngayon, ang nasabing akusado ay nakakulong na. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng Joint Greyhound Operation ang mga tauhan ng Bataan District Jail, Male Dormitory Katuang, ang Orani Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Staff Master Sergeant Randy Enrile. Dakong alas 9 ng umaga ng isagawa kahapon ang operasyon upang matiyak na walang illegal na droga o kontrabando ang nakakapasok at nagagamit sa loob ng piitan. Ang Oplan Linis Piitan Greyhound Operation ay bahagi ito ng kampanya laban sa illegal na droga at iba pang ipinagbabawal na gamit upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng kulungan para sa kapakanan ng publiko, kawani at mga nakapiit. Kasabay nito, sumailalim din ang ilang person deprived of liberty PDL sa random drug testing upang tiyakin na ang pasilidad ay nananatiling ligtas at walang nakakapasok na ipinagbabawal na droga. Isa rin itong epektibong hakbang upang mapigilan ang sinumang PDL na tangkaing gumamit ng droga habang nakakulong. Lubos na nagpapasalamat ang officer in charge at mga tauhan ng Bataan District Jail, Male Dormitory sa lahat ng lumahok sa matagumpay na pagpapatupad ng operasyong ito. Danny Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dokumento ang inilabas mula sa Cotabato City Council sa pangunguna ni Cotabato City Vice Mayor Johari Buchabu kaugnay sa manoy na depositong 150 milyong piso mula sa Bangsamoro Treasury Office para sa Cotabato City LGU kaugnay sa Local Government Support Fund o LGSF. So sa ping ito, nag-aalala umano si City Vice Mayor Johari Buchabu na baka may kahalintulad ito na issue sa controversial na pag-download ng LGSF sa Lanao del Sur. Tanong niya kung para saan gagamitin ang napakalaking pondong ito, dahilan opisyal siyang lumiham kay City Mayor Bruce Matabalaw para sa sagot. Subalit, bigo umano si Vice Mayor Buchabu na marinig ang tugon ni Mayor Matabalaw. Maging sa isang interview kay Mayor Matabalaw, tumanggi ito na magpakita ng anumang record o explain man lamang kung para saan gagamitin ang naturang support fund. Ayon kay Vice Mayor Abu, bilang mga nasa gobyerno, kailangan umanong maging transparent ang anumang hakbang, lalo na sa usapin sa pera. Matatandaang isiniwalat ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong sa House floor kaugnay sa mga controversial na pag-download ng LGSF sa mga barangay sa Lanao del Sur. Ayon kay BARM spokesperson Asnin Pendatun, ongoing ang kanilang investigasyon sa isyong ito at tinitiyak nitong mananagot ang mga nasa likod nito. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.